Ayaw ba si pagbara po sa ating lahat? So magtatanong sa akin dito, Kuya Chris, paano ba palitan ang Gmail account sa YouTube channel o yung email ad, paano palitan po? So mga kasipag, marami po nagtanong niyan sa akin, no? Kaya yan po i-share ko sa inyo, no? Kasi nga yung ibang mga kapwa nating content creator nagtatanong dyan, ay bumibili po sila ng YouTube channel na galing po sa ibang content creator na nagbebenta yung mga content creator na yon na mga YouTube channel, maraming subscribers, so ito po yung monetize. At pwede rin po mga kasipag dito sa YouTube channel nyo po or sa YouTube channel nila na pwede na po kayo mag-invite dyan na pwedeng mag-manage din sila. Pwedeng tatlo kayo mag-manage dyan sa YouTube channel na yan. Kung sino yung first owner, need lang talaga niya ng another na mag-manage, need lang talaga na ng katulong, no, or mag-admin. Kung sa Facebook pa, another admin para meron siyang katulong. Ngayon, monitor. Ayan, no, pwedeng mag-post, mag-live din. Ayun. So, maggumawa ng content, mag-edit din doon. Pwede po magpakapag-manage. Pero kung ikaw po ay bumibili po ng YouTube channel at gusto nyo po palitan yung email ad o Gmail account na yan kasi gusto nyo po kayo po ang mismong maging owner dahil binili nyo nga yan, pwede po natin gawin na yan. So, yun po ituturo ko sa inyo dito, no? So, shoutout po kay Pali Sports TV. So, supportahan nyo po ang bawat isa mga sipag na nagtatanong po, no, kung paano daw po palitan yung Gmail account sa YouTube channel o yung email ad nito. Mga kasipag, pwede po yung magsuportahan sa baba, no? So, kung meron kayo pang mga katanungan para ma-shoutout din po kayo mga sipag, mag-comments lang kayo sa baba kung ano yung tatanong nyo po para pag nabasa ko yan, sasagutin po natin. Ayan. So, proceed na tayo mga kasipag. Dito po tayo sa ating browser muna. Unang-una sa browser. So pagpasensya nyo na tayo ay naka-cellphone na po yung pang-tutorial ko sa inyo, pang-guide, no, karamihan lang po dito, napakarami din naman pong gumagamit talaga ng mga cellphone user dito, pang-vlog, so hindi na gumagamit ng PC o laptop yung iba naman dito. So dito tayo sa ating browser, search nyo po dito sa browser yung YouTube. Ayan, YouTube Creator Studio. Ayan, login. YouTube Studio login. Ayan. Ayan, so YouTube Studio login. Mga kasipag, i-make sure nyo po na naka-desktop site. Yan, naka-select sa desktop site, naka-check yan. So ito na po yung itsura niya. Medyo malit po yung mga sentence o yung word o yung mga icons dito. Ayan po. So zoom in na lang natin. So tap natin itong YouTube Studio. Ayan, para ma-proceed na tayo dito sa site na ito. Ito na po yung kanyang itsura po mga kasipag. So ito. So, ganito yung kanyang itsura dahil tayo po ay naka-desktop site, naka-select po tayo sa desktop site. So, medyo maliit talaga yung mga sentence o letra dito, yung word, no? So, yan. Kita nyo rin yung number, no? O yung mga icons dyan. Pero, so zoom in na lang natin. Ayan po. So, ayan. So, dito mga kasipag, ito yung aking channel dashboard, no? Kung hindi po kayo makapasok po sa inyong YouTube Studio login, dito sa inyong channel dashboard, di kayo makapasok dyan sa browser, sa inyong YouTube Creator Studio, no, na site, mga kasipag, baka meron kayong app na YouTube Creator Studio app. So, pwede nyo po yan mga kasipag na i-uninstall nyo muna para ma-sure na makapasok kayo dito sa site na to. Uninstall nyo muna, pero kung makapasok din naman kayo, wag nyo na uninstall. Ayan na. So, pag nandito na tayo sa ating channel dashboard, para makapagpalit na tayo ng Gmail account sa YouTube na binibili nyo or gusto nyo pong mag-invite ng mag-admin nito sa inyong YouTube channel na mag-manage pa, no? Kasi nga hindi nyo kaya kung kayo lang mag-isa, gusto nyo mag-manage yung kakilala nyo, friends nyo, partner nyo, family nyo, kapatid nyo, gusto nyo matutulungan kayo, pwede po kayo mag-invite na mag-manage din po sila, na pwede sila magkapag-post ng content video, makapag-edit, makapag-delete. So depende po, no, kung paano nyo po sila makipag-access, no? Paano sila makapag-manage sa inyo. May option dyan kasi. So, dito tayo sa baba. Ayan o, scroll down kayo. Dito tayo sa baba, hanapin nyo po yung settings icon. Pag dito na kayo sa settings icon, mga kasipag, makikita nyo na po dito yung general, channel, upload defaults, add categories, permissions, community moderation, agreements. So, zoom in, zoom out lang tayo dito masipag, you know? Ayan, zoom in para tayo ay makita talaga ninyo. Ayan. So, permission, tap nyo po yung permission. And then, dito na tayo masipag. Ito po yung aking email ad dito sa YouTube channel ko na kay Chris TV, no? Ito yung primary owner o first owner, no, ito yung Gmail na ito. So ito mga kasipag, makikita nyo na po dito sa taas, meron siyang invite. Ayan. So pwede kayo mag-invite na kung gusto nyong mag-manage din na tutulong sa inyo dito sa YouTube channel na to, na pwede rin po sila makapag-edit, makapagawa ng content, makapag-live sa ganitong oras. Kung kayo po ay hindi nyo na kaya sa ganitong oras, tulog ka, ay meron pong, ayan,
to the rescue na siya naman ang gagawa ng content o mag-edit. So, pwede po makapag-manage, no? Pero kung gusto niyo naman po na kayo na talaga ang magiging owner, palitan talaga itong Gmail o email ad na ito, kayo na ang inyong email ad o Gmail account na po ang magiging owner, primary owner o talagang magmamanage nito, ikaw lang mismo mag-isa, gusto mong i-remove yung first owner na pinagbilhan nyo po na YouTube channel, pwede rin po, no? So, tap natin yung invite. So, dito, ilagay nyo lang po yung inyong sa user email, ilagay nyo po yung email ad nyo po o yung Gmail account nyo po, no? So, ilagay nyo po dyan mga kasipag, ha? Dito, tap nyo po yan dyan. O, dito tayo sa access. So, dito na kung anong klase bang pwede siya makapag-access. Paano ba? Ano yung, kasi meron siyang option dito, no? May manager dito. Ito yung manager na makapag-manage po sa live, edit, makapag-create ng content video, makapag-delete, so manage permission, can view everything. Ayan, no? So meron din naman po itong editor, depende kung ano yung isi-select nyo talaga sa manager ba, yan, no? So manager, so ganun nga, access siya lahat. Kung editor, can view everything, go live and create and edit content, pero can't manage permission or delete content. So hindi nga lang siya makapag-manage or permission or delete content. Merong mga talagang wala sa kanya na halos lahat maka-access talaga doon sa manager na category. Ayan, dito sa editor naman, ayan, so hindi siya pwede na makapag-delete ng content account. Dito naman sa editor limited, ayan, no? So same permission as editor but can't view revenue data. So hindi daw siya makita na kita dito sa kanilang mga content video. Pero pagdating sa pag-edit din permission, pwede makapag-view po siya. Limited lang talaga. Subtitle editor, ayan po, can add. Ayan, so pwede mag-add siya, no? Edit and remove subtitles, ayan po, can view anything else. Yun lang ang meron sa kanya. So depende po sa inyo, no, kung yung tao na to ay para saan ba siya pwede sa ganitong gawain. Viewer can view everything. Dito naman tayo sa viewer, can view everything, can create, edit, or delete anything. So, yun nga lang, hindi siya makaka-edit or makapag-gawa no, ng content video or kahit delete po, no. So, pwede siya, makapag-view lang siya. So, parang nagmo-monitor lang. Viewer limited. Ito, same permission as viewer but can't view revenue data. Ayan, no. So, dito, manager ang tap nyo po, no. Kung gusto nyo po na talagang buo talaga, ma-manage niya, makapag-access sa lahat. So, yung friends mo, yung kakilala mo, o yung ano ba yan, kamag-anak mo or yung family mo, ayan, yung partner mo, kung siya talaga yan, gusto mo pong matulungan ka, manager, lahat na makapag-access siya. So, manager. And then, so, pag once na, ayan, tingnan natin. So, na yun. Oh, nabalik na tayo. So, yung Gmail, no, yung lagay nyo po yan din. Then, pag once na meron na kayo sa manager o ano yung option nyo, kung paano ba yan, kung palitan nyo po talaga, ikaw yung first owner. So, yung manager, and then ilagay nyo po yung Gmail account nyo. I-make sure nyo po na kasi i-confirm din naman po dito na ikaw ba talaga Gmail account mo ba ito? Lalo na yung owner nung una doon sa Gmail na iyon ng channel, no? So, magko-confirm yan sa device. So, i-check nyo muna. Then, magno-notif po sa inyong Gmail, doon sa inyong Gmail account, or yung email ad nyo po, magno-notif po doon na i-accept po, no, yung pag-invite. So, pag wana-accept, so, in-agree nyo talaga na siya nagmamanage, ayan, goods na yun, no. So, depende na sa option, kung i-remove nyo po yung first owner, na kayo na po ang magiging mismong owner, no, kayo na yung mismong magmamanage, yung first owner ni-remove nyo na po, no, kayo na po mismong makapag-access dahil biniling nyo nga lang itong YouTube channel na ito. So dito ha, lagay nyo po yung email ad nyo na Gmail ad, na make sure nyo po ito verified at active na Gmail ad at email ad. So click done, then ganun lang po, no, click done, then save, ayan. So ganun lang. So hindi na ako makapaglagay dyan dahil ito yung guide lang naman po, no, ito yung tutorial. So, yan lang po mga kasipag, yan lang po may share ko po sa inyo dito, no. So, i-make sure na lang talaga na pag once binili nyo po yung YouTube channel na yan na bago, ay mag-create po kayo ng content video, yung branding nyo kung saan kayo makilala sa mga niche nyo po. Anong klaseng niche ba yan, anong klaseng content yan. Yung branding nyo po kung doon kayo sisikat at makilala dahil sa mga content na yan. So, galingan nyo rin, gandahan nyo rin yung brand name nyo, yung code name nyo, yung AKA name nyo sa inyong channel, sa inyong account, kung saan mang platform yan sa social media. Kagaya sa akin, Kuya Chris TV.
Ganyan, di ba? So, ayan po, ayan po, share ko sa inyo mga sipag. Sana po may nakinintindihan at tutunan sa kanyang video at sana po nakatulong. At kung meron ka pang suggestion at mga katanungan masipag, mag-comment down below sa baba para pagbasa ko yan, sasagutin ko yan at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating makaya. At huwag kalimutan mag-like and share. Masipag, maraming salamat sa panood. Have a nice day and God bless.